makapaniwala si Bianca sa ginawa niya. Nilayasan niya ang ama at tinakasan ang kasal niya sa lalaking pinili nito para sa kanya. Okay na sana ang lahat dahil sa wakas ay nakalaya na siya mula sa manipulasyon ng papa niya. Kung bakit naman si Noah Sebastian pa ang kailangang makasama niya sa bahay na pagtataguan niya, gayong pwede naman ang ina na lamang nito. Pero dahil wala siyang gaanong choice at siya nakikituri lamang sa pamamahay nito, minabuti niyang pagtiisan ang kampanya ng lalaking ubod ng sungit. And then he did what Bianca thought was the worst. He denied falling her matapos niyang umamin na mahal na niya ito. Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento ng paparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Makakasakit na yata si Noah ng tao habang tinitingnan ng babaeng kadate niya na mas malaki pa yata ang Adam's apple kaysa sa kanya. Sinimulan niyang pag-isipan kung paano sasaktan ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Luis. Ito mismo nagkikayat sa kanya na lumabas sa lungga niya at nag-set up sa kanya na nakakapangilabot na blind date na ito. Pinilit niyang ituon ang mga mata sa kadate na kasalukuyang kaharap niya sa mesa sa paborito niyang restaurant. Maririnig ang pagdugtong ng isang piano sa di kalayuan at medyo madilim ang paligid. Sa mga munting lampara lamang na nakasabi sa dingding, nagmumula ang ilaw. It was the perfect place to fall in love over a glass of wine. Pero hindi iyon ang naramdaman ni Noah ng mga sandaling iyon. Hinalugog niya ang isip para sa pangalan ng kadate niya. Jasmine? Aida? Baka naman Sam. Kasi mukha itong lalaki. Mas makapal yata ang balbas ito kaysa sa kanya. Ang totoo naman, hindi pangit ang kanyang kasama. Mukha naman itong tao pero yung klase ng tao na pwede maging grupo ng kung ano dahil sa laki ng katawan. Wala siyang sama ng loob sa Becky. Ngunit babae pa rin ang gusto niya. Isang sikat na aktor ang kaibigan at iba't ibang babae ang nalilink dito. May problema ka ba? Tanong ni Aida sa daragal na tinig. Tumikim naman si Noah para mapigil ang tawa. Wala. Nagagandahan lang ako sa'yo. Parang natuwa naman ito sa sinabi niya. Ikaw talaga? Ano nga ulit yung full name mo? Palusot ng binata para malaman kung ano talaga ang pangalan nito. Glenda Marquez. Nakalabing sagot nito. Huwag mong sabihin nakalimutan mo na yung pangalan ko. Ngumiti muli si Noah. Iyong klase ng ngiti na nakalabas lahat ng mga ngipin niya. Imposible mangyari yun. Sa ganda ba naman ang pangalan mo? Bolero ka. Kinikilig na saway ni Glenda. Excuse me ha? Sandali lang ako. Tumayo na si Noah at tumungo sa restroom. Nang makapasok siya roon, inilabas niya kagad ang cellphone at tinawagan si Luis. Inip na siyang sabunin na kaibigan. Nang sinagot ito ang tawag niya, ay kagad naman siya nagsalita. Pasaway ka pare. Di ba sabi mo babae yung kadate ko? Ba't mukhang lalaki pa sa akin yung inabutan ko dito? Napalakak naman na kausap sa kabilang linya. Malalagot ka talaga sa akin, Luis. Relax ka lang pare. Lalong lumakas ang tawa nito. Ano ka ba, Noah? Beauty is in the eye of the beholder. Ikaw kayang pumunta dito at makipag-date kay Glenda. Pinagbigyan lang kita tapos ito pa ang gagawin mo? Ano bang problema mo? Mukha namang babae si Glenda ah. Mukhang babae? Ibig sabihin, lalaki nga. Hindi sumugot si Luis, pero sapat na iyon para sa kanya. Napamura ulit siya at lalong naningkit ang chinito niyang mga mata.
Aatakihin na yata siya sa puso dahil sa kalokohan ng kaibigan niya. Pumunta ka dito ngayon din, Luis. At sabihin mo kay Glenda na may emergency at kailangan ko nang umalis. Pare naman, busy ako. Angal nito. May kasama ko ditong babae ngayon. Sobrang ganda, pare. Pupunta ka ba dito o ipagkakalat ko sa media na mahilig ka sa Becky? Makukonsider naman siguro ko na bilang best friend mo na reliable source. Banta pa ni Noah sa kaibigan. Ikaw naman, di ka na mabiro, Noah. On the way na ako. Walang nagawa ang kaibigan kundi pumayag sa kagustuhan niya. Ibinalik ni Noah ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Ayaw pa sana niyang lumabas sa restroom pero wala na siyang magagawa pa. Paglabas niya ng banyo, napansin niya ang pinto papunta sa kusina. Malamang may back door doon. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Bahala ka ngayon, Luis, na magpaliwanag kay Glenda. Ito na mismo nagsabi na beauty is in the eye of the beholder. Siguro may isip nga nitong beauty si Glenda kapag nabehold nito ang kadate niya. Naglalakad na siya palapit sa pinto ng kusina nang biglang nag-ring ang cellphone niya. Habang naglalakad pa rin ay sinagot niya ito. Hello, Noah. Kumusta na yung kadate mo? Boses ni Marcos Manalo na isa pang kaibigan ni Luis ang nasa kabilang linya. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam niyang nakangisi ang lalaki. Paano mo naman nalaman? Nagtatakang tanong niya. Akala niya ay silang dalawa lamang ni Luis ang nakakaalam ng tungkol sa blind date. Gwapo ba yung nakuha ni Luis? Napalakak si Marcos sa kabilang linya. Halos umusok naman ang ilong ni Noah dahil sa kanyang narinig. Ang gagaling talaga ng mga kaibigan niya. Pinagkaisang pa siya ng dalawa. Ani niya sa kanyang isip. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ni Bianca Legaspi sa bunsong kapatid ng si Beatrice. I swear, ate. Sigurado talaga. Sagot nito na nakaupo sa dulong bahagi ng kama niya. Malaking problema to. Napaupo siya sa tabi ng kapatid. Magkamukha sila ni Beatrice, pero mas matangkad siya rito. Magkapareha sila ng mga mata, medyo kulot na buhok, matangos na ilong at mapulang labi. Subalit hanggang sa physical na anyo lamang ang pagkakapareho nilang magkapatid. Laging nasa ulap ang isipan niya habang ito ay praktikal at magaling sa critical thinking. Bigla siyang tumayo at naglakad-lakad papasok sa cabinet niya. Mukha itong butik sa isang department store dahil sa dami ng laman niyon. Iba't ibang kulay ng mga damit ang nakasabit sa paligid at may separate shelf para sa high heels. Napabuntong hininga si Bianca. Hindi pa rin siya makapaniwalang nagawa siyang tratuhin na parang business investment ng papa niya. A few months ago, sinabi nito sa kanya na unti-unti nang nalulugi ang kumpanya nila, ang Legaspi Incorporated. Pero may pag-asa pa ron na mailigtas ito kapag nakipag-merge sila sa Lim Hotels. Pero isa lamang ang paraan para matuloy iyon. Kailangan niya magpakasal kay Patrick, ang tagapagmana ng mga Lim. Pumayag naman si Bianca, alang-alang sa pamilya nila. Pero isa lamang pala iyong malaking kasinungalingan. Niloko lang siya ng papa niya. Hindi naman pala palugi ang kumpanya nila. Ang totoo, mas lalo pa itong umuunlad. Nalaman kasi ng ama niya na may gusto sa kanya si Patrick. Naisipan nitong pagsamantalahan ang pag-ibig ng binata para ma-expand ang negosyo nila sa hotel industry. Handa itong ipagpalit siya para lalong yumaman. Nalaman niya lamang ito dahil nakinig si Beatrice noong nag-uusap ang papa nila at ang ama ni Patrick sa study. Kailangan niya mag-isip ng paraan para hindi matuloy ang kasal nila. And fast, 2 linggo na lamang ay kakasal na siya at handang-handa na ang lahat. Naipamigay na rin nila ang mga invitations. Ayaw niyang ipahiya si Patrick sa maraming tao. Pero magiging miserable lang sila kung itutuloy pa nila ang kanilang kasal. Mabuting tao naman ito. Hindi lang talaga niya magawang mahalin ng binata. Kontento na kasi ito magkulong sa kwarto buong araw kasama ang calculator
at calculus textbook. Habang siya naman ay gusto laging puno ng excitement ang buhay niya. Isa pa, wala talaga silang spark. Isang romantic si Bianca at ayaw niya magpakasal for practical reasons. Gusto niya ng magic, ng spark, ng true love. Naniniwala rin siya na dapat magical ang pag-ibig at wala talaga matatawag na mahika sa pagitan nila ni Patrick. Biglang may naisip na idea si Bianca at isang ngiti ang sumungaw sa mga labi niya. Hindi matutuloy ang kasal kung wala ang bride. In short, kailangan niya maglaho sa lalong madaling panahon. Bago niya pa mapag-isipan na mabuti ang idea niya, nagsimula na siya mag-impake. Dinampot niya ang ilang piraso ng mga pinaka-importante niyang gamit at hinanap ang pinakamalaki niyang bag. Ate Bianca, anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni Beatrice nang makita ang ginagawa niya. Ano ba sa tingin mo? Aniya habang pinapasok ang mga damit sa loob ng isang malaking bag. Are you going somewhere? Tinitigan nito ang bag niya. Tama ka. Pero hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Kung totoo ka maglalaya siya, saan siya pupunta? Hindi siya pwede makitira sa mga kaibigan niya, katrabaho at kamag-anak niya dahil madali siya matutungto ng kanyang papa. Pero kailangan niya magtago sa isang lugar na hindi nito maiisip kahit kailan. Oh my God, ate! May naisip na akong paraan kung saan ka pwede magtago. Biglang sabi ni Beatrice. Saan naman? Tanong niya. You can stay with Tita Maggie. Sigurado akong papayag siya. Sagot nito na nagniningning ang mga mata dahil sa excitement. At hindi ako hanapin ni Papa kay Tita Maggie. Sang-ayon naman ni Bianca. Ang pinakamatalik na kaibigan ng yumaon nilang ina ang tinutukoy nito. Nagkakilala ang mama nilang si Linda at si Maggie noong college pa lamang ang dalawa. Since then, naging matalik na magkaibigan ng mga ito at nagkaroon lamang sila ng gap noong nagpakasal ang mama nila kay Nicolas Legaspi, ang kanilang papa. Hindi kasi kampante ang loob ni Tita Maggie sa kanilang ama. Ramdam nitong masama ang ugali ng kanilang ama. At napatunayan niya na totoo ang mga hinala nito matapos ang kasal ng kaibigan. Napaka-possessive na asawa ni Nicolas at lagi nitong binabantayan ng bawat kilos ng asawa. Noong mawala ang kanilang ina, 6 na taon na nakakaraan, akala ng papa nila ay wala na silang kontak kay Tita Maggie. Lingid sa kalaman nito, nagtatawagan pa rin sila at nagkikita pag may pagkakataon sila. Ang talino ko ate no. Nakangising pahayag ni Beatrice habang bala pa rin si Bianca sa pag-iimpake ng mga dadalhin niyang gamit. Hindi ka nang matalino sis. You're so genius. Ibinalik niya ang atensyon sa pag-iimpaking gamit habang nag-iisip ng paraan kung paano siya makakalusot sa security guard sa bahay nila. Pinagmasdan ni Bianca ang bahay ng Tita Maggie niya. Nang tumingin siya sa sliding window sa ikalawang palapag, nakita niyang naka-off ang lahat ng ilaw sa bahay. Gamit ang excuse na gigimik siya kasama mga kaibigan, ay nakalusot siya sa papa niya. Nagatubili siyang pindutin ng doorbell malapit sa asul na gate. Hindi kasi siya nakatawag na parating siya at baka tulog na ang Tita Maggie niya. Lumingon-lingon ang dalaga sa paligid at nakita niyang off ang ilaw sa lahat ng bahay sa kanto. Kailangan na niya magdesisyon. Either pipindutin niya ang doorbell o tatayo na lamang siya roon hanggang umaga. Bumuntong hininga ang dalaga at pinindot ang doorbell. Nang tumunog iyon ng malakas, parang gusto niya magtago. Pero bago pa niya magawa iyon, biglang may suminding ilaw sa loob ng bahay. Hinanda niya ang mga linyang ni-rehearse niya kanina sa taxi. Magpapaliwanag siya ng maayos at iiyak siya kung kinakailangan. Hindi naman siguro magagalit ang Tita Maggie niya sa ginawa niya. Siguradong maintindihan nito ang sitwasyon niya. Narinig niya ang pagbukas ng front door at ang mga yabag papunta sa gate. Sinubukan ni Bianca ng ngumiti para magmukhang optimistic. Pero walang sumungaw sa mga labi niya. Dahil namilog ang mga mata niya nang makitang hindi ang matandang babae ang bumungad sa gate. At sa halip,
ang masungit nitong anak na lalaki ang nakatayo sa harapan niya. Kagad siyang namula sa nakita at isang salita lang ang pumasok sa isip niya. Gwapo. Nakasandal si Noah. Itim na boxer lang ang suot nito at kitang-kita ang abs nito. Namagnet yata ang mga mata ng dalaga sa area na iyon. Pero pinilit niya pa rin itaas ang paningin sa mukha ni Noah. Ibang klase ang kagandang lalaki nito. At first glance, mukha itong ordinaryo. Ngunit lalo itong gumagwapo habang tumatagal. He had a kind of face na hindi pagsasawaan. Mula sa chinitong mga mata, matangos na ilong at mapulang labi. Lalong dumagdag ang kayumangging balat ng binata sa apil nito. Mukha na sana itong Greek god na bumaba mula sa Mount Olympus kung hindi ito nakasimangot. Miss, kung ano man yung binebenta mo, hindi ako interesado. Asik ng binata sa kanya. Excuse me? Kahit hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Noah, ay hindi na siya nagulat sa ugali nito. Mula noong mga bata pa sila, laging ganoon ang trato nito sa kanya. Imbis na sagutin ang tanong niya, huminga ito ng malalim na parang nauubos ang pasensya nito. Miss, don't play with me, okay? Pinadala ka ni Luis para makabawi sa akin, di ba? Malas mo lang. Wala ako sa mood. Napaawang ang kanyang bibig dahil sa gulat at nag-sink in sa isip niya kung ano ang tinutukoy ng binata. Oh my God! Napagkamalan pa yata siyang mababang babae ng kanyang kababata. Bago pa siya makapagdalawang isip, ay kinayom niya ang kaliwang kamay at sinuntok ang nagulat na binata. Kung nakakasakit lamang ang tingin, siguro kanina pa nasaktan si Noah dahil sa mga irap ng kababatang si Bianca. Nakaupo ito sa sofa habang naka-smid at iniirapan siya. Hindi napigilan ng binata ang amusement na naramdaman dahil sa mukha nito. Huli niya itong nakita sa libing ng mama nito 6 na taon na nakakalipas, kaya hindi niya ito kagad nakilala. Ang masaklap pa ay napagkamalan pa niya itong mababang babae. Kasalanan lahat ito ni Luis. Noong huli nagkataraso ito sa kanya, nagulat na lamang siya na biglang may sumulpot na babae sa condo unit niya at napakilalang regalo mula sa isang kaibigan. Matapos niya paalisin ng babae, ay tinawagan niya si Luis at pinagalitan. Kaya this time, inakala niyang napadala na muli ito ng regalo. Napalingon ulit sa kanya si Bianca. Maganda ito noong pamang mga bata pa sila, pero ngayong dalagan-dalaga na, she was simply breathtaking. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil sa naisip, kaya binalik na lamang niya ang atensyon sa kausap sa telepono. Ma, nagbibiro ka lang di ba? Di makapaniwala ang tanong niya sa ina na nasa kabilang linya. Gamit ang isang kamay, idiniin niya ang ice bag sa isang mata. Magkakablak ay pihata ako dahil sa ginawa ng babaeng yun. Ani niya sa kanyang isip. No, iho, sagot ni Maggie. Hindi ko naman pwedeng pabayaan si Bianca sa kalagayan niya ngayon. Pero hindi siya pwedeng tumira dito. Kontra pa rin ang binata. Ayoko makisama sa isang maarte at maingin ni spoiled brat. Base sa ekspresyon ng mukha ni Bianca na parang kakainin siya, narinig nito ang mga sinabi niya. Kinuha ng dalaga ang isang tropilo mula sa sofa at walang kakurap-kurap na ibinato sa binata. Tumalbog ang unan sa braso ni Noah. Pinulot niya iyon at mabilis na ibinato pabalik sa dalaga. Muntik na siyang matawa nang tamaan ito sa mukha. Tumalikod na siya bago pa ito makaganti sa kanya. Akala mo ba gusto din ni Bianca ang tumira sa bahay kasama ka? Saad ng mama niya. Tumawa pa ito ng mahina. Don't flatter yourself, iho. Kung alam lang niya na andito ako sa Canada at ikaw ang nandyan sa bahay, siguradong di siya pupunta dyan. Hindi iyon ang point ko, ma. Halos magbakawa na si Noah sa kanyang ina. Hindi ba pwedeng sa hotel na lamang siya? Marami naman silang pera. Nakalimutan mo bang may-ari ng hotel chain ang fiancé niya? The second she stepped into hotel, mahanap siya ng papa niya at ng mga lim. Paalala pa ng ginang kay Noah.
For God's sake, Noah. Have some compassion. Bakit ba kasi ayaw niya magpakasal doon? Nairita ang tanong ng binata. Dahil gusto mong pakasal ni Bianca sa lalaki mahal niya, anak. Uso pa ba yun, ma? Natatawa ang tugon niya. Huwag ka nang ganyan, iho. Saway ng ina. Porke away lang lagi ang kaharap mo, hindi ibig sabihin nun, wala nang magandang bagay sa mundo. Biglang natigil ang tawa niya. Isang photojournalist si Noah. Gustong gusto niya ang pakiramdam na nabubuhay lang siya for the moment. Tangi ang kanyang sarili at ang assignment ang kailangan niyang isipin. Gusto rin niya ang pakiramdam na hindi alam kung saan bansa siyang pupunta sa susunod na linggo. Kung saan war zone na siya nakarating. Marami na siya nakita ang paghihirap na kahit sa imahinasyon man lamang ay hindi makikita ng karamihan. Lagi sila nag-aaway ng ina tungkol sa trabaho niya. Hindi ro ito komportable na minsan isang taon lamang sila nakikita at most of the time ay hindi pa nito alam kung nasang lupalop ng mundo na siya naroroon. Marahil totoo nga ang sinasabi ng mama niya. Hindi naniniwala ang binata sa pag-ibig. Isang chemical reaction lamang ang pag-ibig na nawawala after about 5 years. Pagkatapos niyon ay wala na. Para nagsayang lamang siya ng oras at effort sa isang bagay na hindi naman mahalaga. Mas rewarding pa ang investment niya na nakikita niyang lumalago. Pero para nakaapekto na yata ang walang tigil na pagnanag ng ina tungkol sa trabaho niya. After about 5 years of flying off from one war-torn country to another, nawalan siya ng inspirasyon sa mga litrato niya. Unti-unti siya nawala ng focus. Never want to accept defeat, ay nagplano siya magbakasyon. Baka kailangan lamang niya ng pahinga. So there he was, isang 32 years old photojournalist na biglang naging babysitter ng isang spoiled brat. Pero maganda siya. Hindi may tanggi ng binata iyon sa kanyang isip. Basta iho, I made my decision. Bahay ko pa rin yan. Seryoso na saad ng kanyang ina. Kung gusto mo, bumalik ka na lamang sa condo unit mo. At iiwan ko ang bahay natin sa Estranghera, ma. Naiinis pa rin ang wika ni Noah. Magkasundo pa kaya si Noah at Bianca kapag nagsama sila sa isang bahay? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.